Sino nga ba itong pang-ikatlong kabaong na isasamon dapat ni Orochimaru laban kay 3rd Hokage Hiruzen Sarutobi? Yan nga ang ating tatalakayin for today's video mga pare koy. At syempre bago natin simulan ito baka hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga uploads natin ng mga video. So dito nga sa ating tatalakayin na sino nga ba talaga ang laman ng ikatlong kabaong na yan. Dyan guys, may dalawang karakter nga ako dito na naisip na maaaring laman yan. Bali ang unang babanggitin ko dito na karakter ay malamang ay naisip na din ng karamihan. At ito nga ay ang 4th Hokage na si Minato Namikaze. At ang pangalawang karakter naman dito na posible ring laman ng kabaong na yan ay ito nga si Uchiha Madara. Yes guys, maaaring si Madara nga din ang laman ng coffin na yan. So take note, silang dalawa yung candidate natin dito ngayon mga sir. At ngayon umpisahan natin kay Minato mga pare. Bakit maaaring si Minato ang unang karakter na laman ng coffin na yan? So based nga sa nakita natin, pagkasamon ni Orochimaru sa pangatlong kabaong na ito, nakita naman natin guys na hindi nga ito lumabas ng tuluyan. Kumbaga bumalik no, lumubog. Na yan nga din ang magsasabi na maaaring si Minato nga ang laman ng kabaong na yan. Oh guys, dahil kung matatandaan natin, yung kaluluwa ni Minato ay nakasil doon sa Shikipujin. So it means to say na hindi talaga masamon ito ni Orochimaru sa Edo Tensei dahil nga yung kaluluwa ni Minato ay naisil nga gamit ng Shikipujin. Kaya ang mangyayari ay babalik talaga yung kabaong at hindi ito tuluyang lalabas. Guys, hindi yun dahil lang sa pinigilan ni Hiruzen yung technique ni Orochimaru na lumabas yung pangatlo. Dahil ang malaking bagay doon is yung wala ring idea si Hiruzen na hindi talaga lalabas yung 3rd coffin kasi nga yung kaluluwa nito ay nakasil sa Shikipujin, di ba? At wala ding idea si Orochimaru na hindi rin talaga lalabas yung 3rd coffin kasi during that time din hindi pa alam ni Orochimaru yung technique na Shikipujin. Hindi nga rin alam ni Orochimaru na Shikipujin din pala yung ginamit na pangsil sa kaluluwa ni Minato At nalaman niya lang din yung Shikifujin nung ginamit na ito sa kanya ni 3rd Hokage Hiruzen Sarutobi. Kaya nga pansinin nyo din guys pagdating ng 4th Great Shinobi War, doon lang nagawa ni Orochimaru na isamon uli ang mga nagdaang Hokage sa pamamagitan ng pagbabaliktad ng Shikifujin. Kumbaga parang nireverse niya yung technique, mautak. Imbis na may isisil sa Shikifujin, ang ginawa ni Orochimaru, hiniwa niya yung sikmura ng Shinigami at sa pamamagitan yon ay nagawa nga magsilabasan ng mga kaluluwang nakasil dito. Then nang lumabas na nga yung mga kaluluwa dyan, nagawa na nga maisamon ito sa Edo Tensei gamit ang mga White Zetsu. Grabe ang taba ng utak ni Orochimaru. Binaliktad yung gagawin ng Shinigami para ilabas yung mga kaluluwang nakasil dito at para magawa na itong maisamon sa Edo Tensei. Grabe talaga sir, ang taba ng utak ni Orochimaru. Kaya ayun guys, yung idea na maaaring si Minato nga ang laman ng ikatlong kabaong na yan, hindi nga lang talaga ito lalabas ng tuluyan kasi during that time din, yung kaluluwa ni Minato ay nakasil pa nga sa Shinigami. Kaya bumalik din yung kabaong at lumubog. At ngayon, kung hindi man sumapul yung ideyang yan, na maaaring ang si Minato ang laman ng kabaong na yan, kung hindi man sumapul yan, dito naman tayo sa pangalawang ideya na maaaring si Madara nga ang laman ng coffin o kabaong na yan. So alam naman natin na bago nga mamatay si Madara, nakagamit nga ito ng Izanagi at nag-iwan ito ng isang pangkatawan. Then ang katawan ngang itong iniwan ni Madara ay ang patuloy din na pinag-aralan ni Tobirama. At matapos nga ang bagay ding yon, lumipas ang panahon at nalipat ang era kila Danzo at hanggang pumasok ang era o panahon sa Sanin na sila Orochimaru. So magkakaibang panahon nga ang dumaan magmula nga nang mawala si Madara. Pero dahil nga sa nakapag-iwan ito ng kanyang katawan, ito nga rin guys ang manggasabi na ito nga ang maaaring magamit o ginamit ni Orochimaru na katawan dito sa laban niya kay Hiruzen. Lods, papaano yun? Napakahabang panahon na nga nun. Ganito guys. So dahil naging estudyante din naman ni Tobirama si Danzo, basically malalaman din ni Danzo kung nasaan nilagay ni Tobirama ang bangkay ni Madara. Tapos dahil ginawang kapartner ni Danzo si Orochimaru sa mga katarantaduhan nila, kaya anong nangyari guys, malamang pinaalam din ni Danzo kay Orochimaru kung nasaan nga ang bangkay ni Madara upang mapag-aralan din ni Orochimaru ang katawan nito. So nagigets nyo naman na siguro kung anong ibig sabihin natin guys. Ang ibig sabihin lang natin, dahil nga posible na may access din si Orochimaru sa katawan ni Madara na ibinigay o pinaalam sa kanya ni Danzo, basically maaaring ito rin yung ginamit na pangatlong katawan na ipanlalaban dapat ni Orochimaru kay 3rd Hokage Hiruzen, katawan ni Madara. Kaya nga kung papansinin din natin, wala si Danzo nung umatake si Orochimaru sa Konoha. Kasi nga magkasabwat si Orochimaru at Danzo sa mga katarantaduhan nila, 'di ba? Hindi nagpakita si Danzo sa pag-atake ni Orochimaru sa Konoha para wala ding makahalata sa kanya na kaalyansa niya nga si Orochimaru. Kasi nga isa rin sa plano niya, 'di ba, is yung pamunuan yung Konoha
Konoha kapag nawala na si Hiruzen. Na yun nga din yung ginawa ni Danzo sa Pain Arc, di ba? Yung umatake si Pain sa Konoha, hindi nagpakita si Danzo, walang ginawa. Hindi tumulong, walang pakialam. Bakit? Kasi isa din sa gusto niya mangyari is mamatay yung namiminuno tapos siya yung papalit. So ngayon, bakit tayo umabot kay Danzo? Simple lang guys. Pinapakita lang natin na yung connection nilang dalawa ni Orochimaru at Danzo ay nagsasabi rin na maaaring nagkaroon nga na access si Orochimaru sa katawan ni Madara dahil kay Danzo na naging estudyante na nga ni Tobirama at huling nakakaalam din kung nasaan ang katawan nito. Na huling ninja nga na nag-eksperimento sa katawan ni Madara sa kapanahunan niya. Kaya ito na rin yung kabaliktaran ng sinabi natin about kay Minato kanina. Yung technique na ginamit ni Hiruzen para pigilan lumabas yung ikatlong kabaong. Dahil kung si Madara nga itong ikatlong kabaong nalalabas, maaaring gumana nga talaga yung pagpigil ni Hiruzen sa kabaong na to para lumabas. Kasi kung kay Minato yan, di ba, talagang hindi siya lalabas kasi nga wala yung kaluluwa nun. Kaya yun nga mga pare ko, sana'y naunawaan nyo yung pagpapaliwanag natin dito. Dahil sila lang naman yung dalawang karakter na alam ko na maaaring laman ng kabaong na yan. Minato or Madara lang mga pare ko. Na parehas pa nga ring delikado na kung sakaling isa nga sa kanila ang lumabas sa kabaong na yan. Kasi think about it, si Minato nasa kanya yung QB. Yung kalahati ni Kurama, di ba, na kay Minato. Tapos si Madara naman, may rinigan yung Edo Tensei na yon. So parehas pa rin delikado kung sakaling isa nga sa kanila ang lumabas pa sa ikatlong kabaong na yan. Dagdag pa natin na si Madara kayang makawala sa Edo Tensei, di ba? Pero sa bagay, buti na lang, weaker version kasi yan ng Edo Tensei. Kumbaga during that time kasi, hindi pa na-perfect ni Orochimaru yung paggamit ng Edo Tensei. Kaya weaker version niya ng Edo Tensei mga pare koy, hindi pa ganun kalakas. Pero ayun nga mga pare koy, kung kayo ang tatanungin, para sa inyo, sino nga ba sa dalawang karakter na binanggit natin ang maaaring naging laman ng coffin o ikatlong kabaong na yan? Ano ba, baka si Doraemon ba yung laman yan? Maki ba o Shin-chan, si Dora? Basta bahala na kayo guys kung sino yung naiisip nyo na laman ng kabaong na yan. Or kung wala man sa dalawang nabanggit natin, para sa inyo guys, sino nga ba yung naisip nyo na posibleng naging laman ng ikatlong kabaong na yan na lumitaw at bigla nga ring lumubog? Comment down below mga pare ko para malaman ko rin kung ano nga ba yung mga bagay na naiisip nyo ngayon sa ating talakayang ito. Hanggang dito na nga muna tayo guys. Maraming salamat. Keep safe always. Tayo yung nagpapaalam.